Buong-buo kang husband, hahatiin ka ni kumare, naging dalawang asawa mo, hati ka. Buong-buo kang magulang, inagaw ka ng bisyo, ang pera mo na nagpunta na sa kasino, nagpunta na sa alak, nahati ka. Hindi ka na buong magulang. Buong-buo ang iyong honesty, natukso kang magnakaw, hati ka na. Ang totoong kasalanan dito ay yung mahati. Kasi ang taong hati, walang mararating. Yoyo man at kalahati, hindi iikot. Turumpo man at kalahati, hindi iikot. Kahit ano, dapat buo. At ang Diyos, ang number 1 niyang turo, ay maging buo ka. Hindi hati. Kaya di ba tinuturo, pag may doubt ka, walang mangyayari. Hati ka eh. May kalahati sa iyong naniniwala, may kahating nagda-doubt. Sabi sa Bible, huwag kang umasa na may mapapala ka. Kailangan buong-buo ang pananalig. Hindi pwedeng hati. Meron kang pag-ibig sa isang tao, tas hati dahil may kahating iba. Ano mangyayari sa iyo? Lagi kang hati. Sila rin, kakalahati lang naman kukuha. Everybody's going to be miserable. The whole concept of spirituality and godliness is about being whole. Buo ka. Walang pag-aagam-agam, walang pagdududa. Yan ang nagiging mga bayani. Yan ang nagiging achievers. Yung buong-buo ang loob. At tayo man, ayaw natin nung hati ang loob. Gusto natin, buo ang loob niya. Ayaw natin nung nakuna, mahina ang loob niyan. Gusto natin, matatag ang loob niyan. Buo. Kasi pag buo ka sa loob, lahat ng gagawin mo, buo rin. That's why when you believe in a project wholeheartedly, you will achieve something. Pero kung kalakalahati lang paniniwala mo, walang mangyayari.